Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng panahon ng Adbyento at napakabilis ng paglipas ng bawat araw sapagkat ilang bukas ay simbang gabi na. Pagkaraan ay magdiriwang na tayo ng kapanganakan ng ating Panginoon at ang pagdiriwang nating Pasko ay isa sa pinakamasayang mga panahon sa ating buhay. Mga kapatid, kung tignan po natin, ang Pasko ay napakamakulay. Sapagkat ang kulay ay nagbibigay sa atin ng galak upang tayo maging masaya. Pero kung tutuusin, may mga bayan at bansa na malungkot ang Pasko. Sapagkat patuloy ang digmaan. Kung makita natin yung mga nawawasak na bahay sa Gaza, doon sa Jerusalem, yung mga nawawasak na mga kabuhayan at mga institusyon dahil sa digmaan, siguradong malulungkot tayo sapagkat may mga tao na nagbuwis ng buhay. May mga pamilya na nagkawatak-watak. May mga hanap buhay na nawala. At mayroong mga pamilya na nabugso sa kahirapan. Kung kaya sa kanila ang Pasko ay hindi dapat ipagsaya sapagkat ang buhay nila ay nawala. Mga kapatid, kung tingnan po natin sa panahon natin ngayon, mayroong pagkakataon na malulungkot tayo. Halip na tayo magalak sapagkat may mga tao na dati kasama natin sa nakalipas na Pasko, pero ngayon ay hindi na natin kasama sapagkat sila ay binawian na ng buhay. Kung kaya ang Pasko ay kulang na. Kahit masarap yung pagkain natin, kahit masarap yung ating mga pinag-aharapan, kahit maganda yung ating mga kulay na nakapaligid sa atin, kahit masaya yung mga tugtugin ng pamasko, at dahil meron pa tayong mga pagtitipon na ginagawa sa mga panahong ito ng Kapaskuhan, hindi na natin pwedeng ibalik yung mga tao na nawala at namayapa sa panahon ito ng Kapaskuhan. Ang ating hihintayin na lamang ay ang panahon na tayo muling magkakasama-sama doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at doon sa pangalawang Pasko sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, sa unang pagbasa, sinasabi na tayo ay dapat magalak. Lalong git yung mga tao na biktima ng mga kahirapan at digmaan. Sapagkat ang Mesiyas ay tunay na darating. At sa kanyang pagdating, papawiin niya ang hirap, papawiin niya yung mga pagdurusa, papawiin niya yung mga digmaan. Sapagkat siya ay magdadala ng kapayapaan at kalayaan sa pagkaalipin ng mga tao sa buhay na ito. Kung kaya tayo ilalaya sa anumang paghirap na ating dinaranas. Kaya hindi naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin na ang kagandahan loob ng Diyos ay malapit na. Kung kaya huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa mundong ito. Kundi pagkos magtiwala tayo sa Diyos na siyang gabay at siyang makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa Ebanghelyo, mapapansin po natin na iba yung pamamaraan ng kanilang pagkakalaw sa atin ng pagninilay. Sapagkat sinasabi na yung mga tao, yung mga publikano, yung mga kawal, yung mga Hudyo, ay nagsisilapit kay Juan Bautista upang magpabinyag
At sila ay naniniwala sa sinasabi ni Juan Bautista na pagsisiyanin niyo at taligtaran niyo mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang Diyos. Sa kanyang pagdating, iiwalay niya yung ipa sa mga trigo. Iiwalay niya yung masasama sa mga mabubuti. At yung mga dapat bigyan ng panibagong buhay ay pagkakalooban nito. Ngunit yung mga tao na parurusahan sa apoy na di mamamatay ay makakamit ang kanilang kaparusahan. Kung kaya't ang tanong nila, ano ang dapat namin gawin para kami maligtas? Anong dapat namin gawin para kami makasama sa buhay na walang hanggan? Sinabi ng propeta para sa mga tao kung dapat niyong gawin ay magbigay ng baro sa mga walang maisuot at magbigay ng pagkain sa mga taong nagugutom. Ito yon tunay na diwa ng Pasko, tunay na diwa ng kabutihan ng Diyos, na ang bawat isang mamamayan, ang bawat isang nilikha ay dapat tumulong at magkaloob sa mga wala at sa mga dukha upang sila ay maging ganap sa kanilang pag-ibig at katapatan sa kanilang kapwa. Kaya hindi naman pinaalalahanan nila yung mga publikano. Sinabi nila, ano ang dapat namin gawin? Sinabi ni Juan, dapat kayo ay huwag maningil ng labis at huwag magpatong na malaki. Kaya hindi naman sinabi ng mga kawal, kami ano ang dapat namin gawin? Sinabi ng propeta, huwag kayong mangingikil, huwag kayong mamimilit, at huwag kayong nag-aangad ng iba yung taas pa na inyong sahod. Hindi ba ko masayang kayo sa inyong tinatanggap? Mga kapatid, siguro sa panahon natin ngayon, dapat din natin itanong, ano yung dapat natin gawin para tayo ay tunay na makahati sa kaligayahan ng diwa ng Pasko. Isang bagay lang po yung dapat natin gawin. At ito yung tayo maging tunay na nagmamahal at tapat. Sabi nga, ibigin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at buong nating lakas. At pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At sa pamagitan ng pag-ibig na ito, na dalisay at wagas, tapat at makatotohanan, siguradong meron tayong tunay na pagkakaroon ng galak at kasiyahan sapagkat ipinadadama natin ang pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos na darating ay Diyos ng pag-ibig at ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagmamahal ay Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na galak at kapayapaan sa ating buhay. Amen.